all my life. All my life you have been faithful. Let's declare that. All my life you have been so good. In every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Panginoon, nawa nga po patuloy namin maranasan ang kabutihan mo sa aming buhay. Panginoon, you are always good. There's nothing good within us. Kayo lang po, Panginoon, na nagtutulog sa amin para kami mabuti. We thank you, Panginoon, na pinapaulan mo hindi lang pati sa mga mabubuti, kundi pati sa mga kasalanan na tulad namin. It's a testament of your goodness in our lives. Nawa nga, Panginoon, may we declare yung sinabi ni David, that we will taste and see the goodness of the Lord in the land of the living. We thank you, Lord, and we glorify you. Be with us today. This we pray in Jesus' name. Amen. Let's all be seated. Yan, sige po, maupo na po tayo. Praise the Lord. Alright, sige po. Meron pa pong mga upuan dito. Ayan, meron pa pong mga upuan. And we welcome yung mga friends na na-invite. May mga bago akong mukha. So, thank you po sa pag-attend. At wala po rin gagawin kundi buksan lang yung puso at makinig sa salita na nagpapahayag po ng ating mensahero ngayong umaga nito. So, palapakan niya natin mga friends natin na nandito ngayon. We are so happy na nandito po kayo ngayon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. And because of that, nag-invite po kami ng guest speaker kasi gano'n po kayo ka-special para sa amin. And ito po, may ganun po ako sa inyo, may reward po. Kung sino ang hindi makakatulog
I tell you, meron po kayong free lunch. Tingnan nyo ha, yan. May free adobong manok na masarap na luto ni Ate Jolina. Ayan, specialty po lang yan ng Faith Concepcion, okay? So without further ado, may we all welcome po ang ating messenger ngayon. Siya po ay isang pastor, missionary sa Rod of God. Meron po silang main nila dun po sa Cubao. And meron po silang branch dyan sa Pupang Antipolo. And yung asawa po niya, they have been our classmate po sa Bible School. And I can attest, isa po sila sa mga pinakamagagaling na estudyante sa Bible School. Praise the Lord. And sila po, sa wakas, biniyayaan po sila napakut na supling, nakapukang kamukha ng tatay. Talagang nanlakas ng dugo ng tatay. Alright, so let's all welcome our messenger, our speaker for today, Pastor Lantis Nagnatin. Pwede bang welcome natin yung asawa niya, yung maganda. Si Jerry Nagnatin. At yung kanyang business si Gian. Talagang pinaghalo na mga wala, Jerry Atlantis. And meron po sila mga kasama from Rod of God. Upang ba or sa Kubang pa sila galing? So, ibang tayo lang po para we can acknowledge you. Ayan, ito sila. Kung naman na ba, ano lang pala, ayan. Sige, let's all welcome them after this worship service. Pakita natin yung warm welcome natin. So, I think I can give the floor to Pastor Landis na. So, let's welcome again Pastor Landis. Thank you so much. Wala akong overwhelming joy, no, mga kapatid, ako nararamdaman today. Even though hindi naman ito yung first time ko po na maimbitahan po sa inyo pong pinagpalang simbahan, no? Siguro ang ilan po dito is nandito na rin, ano? Before siguro ng pandemic, tayo pinagkasama-sama na dito. And then I guess during the time ng pandemic, nabigyan din po ako ng chance via online na mag-share din po ng words of encouragement sa bawat isa. And then having Friends Day, mga kapatid, ano? Special po sa akin yung araw dito sapagkat ng aking pong mga kaibigan si Pastor Ayman at Pastor Juanda, ngayon na lang po kami po nagpakita sa totoo lang. Ano. Namiss po namin ang isa't isa. Pagkatapos po kasi ng aming pong graduation sa Bible School, may kanya-kanyang kumbaga pinakatalandasin sa pag-serve sa Panginoon. At ngayon na lamang ulit kami nagpalag po. And then salamat sa Panginoon sapagkat sa mga ganitong klase special na gathering, tayo pinapagsasama-sama ano po. Hindi ko alam kung paano sisimulan yung aking mensahe sa umagang ito mga kapatid. Marahil sa ilan po, na mga matatagal na pong mga mananampalataya, ang inyo pong maririnig ay basic. Ngunit sa mga baguhan pa lamang po, or naimbitahan po sa unang pagkakataon dito po sa simbahan po dito, masasabi ko itong ito ay very essential. Marami po kayong mga mensahe na maririnig, marami kayong kwento na mapapakinggan, ngunit yung aking ibang bahagi sa kantong ito, ay masasabi ko na kung saan ito yung pinaka-importanting bagay na dapat mong marinig kapatid. Ano po? Ako po ay una pong nakakilala sa Panginoon. I grew up in a Christian family, pero hindi po ako seryoso. Magaya po ilang kabataan, sumisimba, alam mo yun, may mga kalokohan. Pero ako po ay nagsimula po na magseryoso sa Panginoon, nung ako po ay graduate na po sa kolehiyo. And then sabi ko lang gano'n nung time na iyon, siguro magpapahinga muna ako kasi working student po ako, na naikwento ko lang ng bahagya. So napagod po ako sa loob ng 3 taon, ako po nagtatrabaho at nag-aaral, and then sa pagka-graduate ko po, sabi ko, pahinga muna ako. Gusto ko muna i-rest yung aking mind, yung aking body. Pero sa pagpapahinga po na iyon, ako naman po bigyan po ng pagkakataon na magkaroon ng maraming time na ma-involve po sa aming church. At doon ako nagpasimula yung aking pong Christian life journey, yung seryosong paglilingkod sa Panginoon na matatawag po. It is a wonderful experience na ma-experience po yung pag-ibig ng Panginoong Jesus at mag-desisyon po na maglingkod po sa Kanya as a full-time pastor. To be honest, hindi ko po talaga pinangarap na maging pastor. Because in our family, 3 po kami sunod-sunod na mga lalaki, kami po yung 7. Yung 2 po ay nauna po magpastor po sa akin. So yung aking pong mga magulang, nag-expect po na ako po itatahak sa secular job. And then, nakasentro po sa akin yung kanila pong pagtingin
nag-expect po sila na kung saan makakatulong po ako na kung saan in terms of financial. Ngunit na sila po nabigla, nung magpaalam po ako, sabi ko na gano'n na gusto ko po na kung saan magpastor, gusto ko po na kung saan, may tinatawag ako ng Panginoon para mag-serve. So, to cut the long story short, iniwan natin yung aking pangarap sa buhay. Nangarap po ako na kung saan sumampa po sa barko, kumita po ng dolyar, at sa ating maging kapitan. Pero meron pala mas higit na mas magandang plano ang Panginoon sa buhay ko. Na after po ng masasabi ko 20 years ng aking pong pagsiserve sa Panginoon, hindi ko kailanman pinagsisihan kung ano man yung landas po na aking pong tinahak. Ito yung masasabi ko na the best decision na aking pong ginawa sa panang buhay ko. So mga kapatid, sa oras na ito, hindi ko alam kung paano kayo makatagpuin ng Panginoon sa aking pong mensahe pag-uusapan. But please, listen carefully. Bigyan niyo po ako ng 40 to 45 minutes. Sa maikling oras po na ito, hayaan niyo po na kung saan mag-usap po tayo ng puso sa puso. Ano po? Gaya nga po na sinabi ko kanina, marahil alam na natin ito, ngunit napakaganda po na ma-refresh po tayo sa kahalagahan po ng ating pong pag-uusapan. At ang ating pong tekstong pag-uusapan sa umaga po ito, pasisimulan po natin sa bagong tipan, sa book po ng Hebreo, chapter 9, verse 27. So sabi po dito sa ating pong talakayin na salita ng Diyos, Hebreo chapter 9, verse 27, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang pagbubuo. Tayo po sakit na manalangin. Dakilang Diyos, naririto ang iyong bayan, naririto ang iyong lingkod sa kanilang harapan. Kami po ito manalangin sa umaga po ito na ang iyong biyaya ay patuloy po namin maranasan. Kayo po ang siyang patuloy na magbukas ng aming po mga puso't isipan upang sa ganun, Lord, at anumang mensahe na iyong po ipagkakaloob ay patuloy namin ito ganda maunawaan. Dalangin ko, Ama, na ang iyong banal na Espiritu ang siyang patuloy na maguna. Ako na iyong kakasangkapanin na bagamat ako'y mahina at walang anumang kakayanan, patuloy ka ng biyaya mo, Panginoon, ang siyang patuloy na sumaklong, Panginoon, sa aking buong pagkatao. At hayaan mo, Lord, ang iyong glory, Lord, ang siyang patuloy na maitna sa kumaluan natin. Ito, O Diyos, ang aming samot panalangin. Tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Ang ating pong pag-uusapan sa umaga po ito, pinapakita ko pong final destination. So, sa mga mahihilig po sa pelikula, marahil po napanood nyo na po yung napakaganda pong pelikula po nito. Ang storya po ng Final Destination ay tungkol po sa mga taong pumapanaw sa iba't ibang kapamaraan na po. Pelikula, napakaganda, but in reality, alam natin na kung saan yun yung katotohanan. Na kung saan lahat po tayo ay nakadestino, lahat po tayo ay meron pong tiyak na hangganan. Okay? Final destination. Meron po tayong huling hantungan, kumbaga mga kapatid. At kadalasan po, pag pinag-uusapan po ang tungkol sa kamatayan, marami mong tao ang umiiwas dito. Tama ba? Sino sa inyo may tropa kayo, mayroon kayong friend, na tuwing magkikita kayo, pinag-uusapan ninyo tungkol sa kamatayan? Wala, di ba? At kadalasan, kapag ang tao po ay hindi po handa na pag-usapan ito, nag-create po sa kanya pong heart yung fear. Pero, anumang iwas natin mga kapatid, na hindi pag-usapan ito, darating at darating po sa buhay natin. Kaya nga mas mainam pa na ngayon pa lamang sa oras na ito, pag-usapan na natin, hindi naman pala natin ito maiiwasan eh. Hindi pala natin ito po pwedeng laktawan eh. Mas maganda na kung saan tumbugin na natin, pag-usapan po natin, sapagkat lahat naman po tayo ay darating po sa punto ng ating buhay na tayo po ililisan, papanaw sa mundo po ito. At ang salita pong pagpanaw, hindi po ito nakabase sa edad. Ano po? Sapagkat kung kayo pupunta po ng sementeryo, mapapansin po ninyo doon yung iba't ibang sukat po ng mga litso. Mayroong malaki, signifying na ang namatay na ito, maaaring nasasabi na gustong gulang o katandaan na. Meron na namang kakamtaman lang. Na kung pwede natin sabihin na kung saan ito po yung namatay sa kanyang kasigulang edad. At meron din naman mga litso na mga maliliit. Sabihin na natin ito yung mga bata pa lamang. So in short, ang kamatayan po, mga kapatid, wala po itong pinipili. Hindi mo rin masasabi na kung saan ko malakas ka ngayon at yung kapitbahay mo ay meron pong daming sa kanyang pagkakaroon ng sakit na cancer, ay masasabi mo maupo na yung kapitbahay mo.
Eh po, pwede kang mauna sa totoo lang eh. Ano po? So in short, uncertain po. Ito po yung katotohanan. Kumbaga, heart to heart talk tayo ngayon, i-unveil natin yung katotohanan when we talk about kamatayan. Kaya nga, hindi po pwede kapatid na baliwalain natin yung usapin po na ito. Okay, kahit ano bang gawin natin, darating at darating tayo sa huling yugto ng ating buhay. Ngunit tatlong bagay mga kapatid na dapat mong itanong sa sarili mo bago ka dumating sa huling hantungan. Sa pag-uusapan po natin sa umaga po ito, may tatlong katanungan na dapat mong sagutin sa iyong sarili bago dumating yung huling hantungan. Okay? Masyado po kayo seryoso po. Kasi po, mabigat itong pinag-uusapan natin. At gusto ko po yung ganyang atmosphere. Na pagsinusuhin po natin, ito po natin po pinag-uusapan sapagkat ito po yung napaka-importante sa bagay sa buhay po natin. So kaya nga po na sinabi ko, tatlong bagay mga kapatid na dapat mong itanong sa sarili mo bago ka dumating sa huling hantungan. Okay? So handa na po ba tayo? Okay, let's proceed for the first question. The first question is, handa ka na ba? Kakatapuli ako ha. Yan. Kung sa oras po na ito, kukunin ka ni Lord. Kaya po sinasabi natin na walang anumang nakakaalam, sino man nakakaalam kung kailan tayo papanaw. Ngayon, tanungin kita, no? Sagutin mo sa sarili mo ng buong katapatan. Kung ikaw ay kukunin ng Panginoon sa oras na ito, handa ka na ba? Kaganina po, nabanggit ko po na marami pong mga tao ayaw pag-usapan ito sapagkat meron pong kalakip na takot ang kanila pong nararamdaman. Takot kapag alam mo sa sarili mo na kapag kayo pumanaw na hindi ka handa, kapatid. At sad to say, nowadays, marami sa atin po walang paghahanda pagdating po sa bagay po nito. Ang sabi ni Hari Solomon, sa New Testament, sa Old Testament, sa Bukod ng Mga Naral, chapter 7, verse 2, mas mabuti pumunta sa bahay ng namatayan kaysa bahay na may handaan. Pagkat dapat alalahanin ng buhay na siya man ay nakatakdaring mamatay. So yung matalinong hari na nabuhay sa lumang tipan, napakaganda ng kanya pong suhestyon. Ang sabi niya gano'n, mas mabuti pumunta sa bahay ng namatayan kaysa bahay na may handaan. Pagkat dapat alalahanin ng buhay na siya man ay nakatakdaring mamatay. Alam niyo po, hindi ko na mabilang kung ilan mong pagkakataon na ako po'y naimbitahan na magsalita po sa burol. Ano po? Ang mga pastor po kasi, kumbaga, for all season po yan eh. Magmula po sa binyag, birthday, kasal, hanggang sa huling hantungan, naroon po kami. At alam niyo po, masasabi ko po, sa loob ng 20 taon, ako po'y naglilingkod sa Panginoon. Pangit mapakinggan, pero on my own part, paborito ko pong lugar, pagdating po sa pangangaral ng salita ng Diyos, yung burol. Bakit ikaw? Sapagkat sa panahon po ng burol, of course, naririyan yung kabaong, naririyan yung labi. Napakadali pong ipaalala sa mga tao na lahat po tayo ay darating po sa huling hantungan, na dapat alalahanin ng tao na ang bawat sa atin ay meron pong hangganan. Okay? Na dapat po natin paghandaan ang araw na tayo po ay hihiga sa plywood na ito upang paglamayan ng ating mga mahal sa buhay. Pero, ano nga ba ang ginagawa natin paghahanda, kapatid? Sa buhay dito, napakarami natin preparation. Pinaghahandaan mo yung pag-aaral mo, upang ikay makagraduate, ibinibigay mo yung the best na magagawa mo. Pag birthday mo, naghahanda ka. Pagpasok mo sa pagpapamilya, pinaghahandaan mo rin ito. Pagpasok mo sa retirement stage ng life mo, tinitingnan mo rin ito kung paano mo paghahandaan. So napakarami natin preparation sa iba't ibang senaryo ng buhay natin. Pero nakakalungkot isipin na ang lahat ng mga bagay na pinaghahandaan natin ay pansamantala lang. Okay? Nakakalungkot isipin na yung mga bagay, yung focus natin ay yung mga bagay lamang na mananatili sa mundo ito. Pero nakakaligtaan natin na mayroong isang naghihintay na pang walang hanggan at hindi mo natin na paghahandaan ito. Na dapat yun yung ating unahin, mga kapatid. Okay? Na paghahandaan natin
yung araw na tayo po ay linisan sa mundo pong ito. Sa New Testament, okay, meron po tayong kwento na mababasa tungkol sa isang lalaking mayaman. Okay? At ito po'y matatagpuan po natin sa Lucas chapter 12, verse 16 to 21. So, atin kung mababasa doon, sabi nga gano'n, pagkatapos isinalaysay ni Jesus sa isang talinghaga, isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang bukirin. Kaya nasabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko ngayon? Wala na akong maglalagyan ng aking mga ani. Alam ko na, ipaghigiba ko ang aking mga kamalig at magpapatayo ako ng mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. Pagkatapos, ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon. Kaya't magpahinga ka na. Magpahinga ka na lamang, umain, uminom at magpakasaya. Next verse. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabi ito ay papawian ka na ng buhay. Kanino ngayon magpupunta ang mga inilaan ko para sa iyong sarili? Ganyan ang sasapitin ng sino man nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit tukuha naman sa paningin ng Diyos. So napakaliwanag ng kwentong ito. Isang kwento ng isang taong mayaman, isang kwento ng kung saan successful sa buhay. Nung siya ay maging successful at napakarami ng kayamanan, nagplano siya kung paano ito lahat i-gather. Ang ganda ng plano niya. Iinom na lamang siya, magpa-party-party na lamang siya. Gagawin niya kung ano yung mga bagay na sa tingin niya makakabuti para sa kanya. Meron kami isang kakilala, chief engineer, sa isang barko. For how many years, dating sa kanya kung pagtatrabaho, siya po talagang blessed ng Panginoon at nakapagpundar po ng napakaraming property. E sabi niya, noong time na iyon, isang akit talagang barko. At pagkatapos nito, kumbaga, pwede na ako na kung saan mag-retire. Okay? Napakaganda na kanyang mga plano, napakarami niya mga magagandang bagay na gustong gawin na sa kanyang pong retirement. Pero nung pumasok po ang COVID, isa po siya sa mga tinawaan. Nagkasakit, pumanaw. So, marami sa atin, nakatingin tayo, naghahanda tayo sa napakaraming bagay. Don't get me wrong mga kapatid. Wala pong masama na magplano. Wala pong masama na tayo po ay talagang natingnan natin po ano yung future natin, paghandaan po natin ang kinabukasan. But what I'm trying to say is, meron pang higit na mas mahalaga na dapat mong paghandaan kapatid, higit sa mga bagay na pagpaplano na ginagawa mo sa kasalukuyan. Itong mayaman na ito, nasa kanya lang lahat. Ready na siya para sa isang magandang buhay. Pero ano sabi ng Panginoon? Hangal. Ngayon din, babawian ka ng buhay. So walang sino man nakakaalam sa atin kung kailan tayo lilisan sa mundong ito. Ang tanong, handa ka na ba kapatid? Hindi natin hawak ang oras. Wala nakakaalam kung hanggang kailan ka mabubuhay sa mundong ito. Okay? Walang sino man nakakaalam. Hindi mo po pwede ipagmayabang ang lakas mo, yung pangangatawan mo, yung edad mo, para masabi mo na hindi ka pakukunin ni Lord. Dahil ang katotohanan, anumang oras, o pwede tayo lumisan sa mundong ito. Decision mo kung anong oras mo gusto matulog sa gabi. Anong oras mo pa tayo natutulog sa gabi? Siguro ang ilan dito, 9, 10, sa mga Gen Z, siguro 11 or 12. Decision mo yan kung anong oras mo gusto matulog. Pero pagkatandaan mo ang isang katotohanan na ito, na hindi mo na decision kung anong oras ka magigising kinabukasan o kung gigising ka pa ba. Tama ba? You have your own choice. Pagplano ka kung anong oras ka matutulog mo kayang gabi, pero tandaan mo kung matulog ka kinabukasan, hindi mo decision kung magigising ka ba. Yan ang katotohanan, napakarami mong natulog na hindi na po nagising. At kadalasan ho, hindi ho natin na-appreciate yung life natin every time na tayo gumigising tuwing umaga. Kasi masyado ko nakafocus sa mga bagay na naririto sa mundo. Ngunit nakakaligtaan mo na meron pang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa mga bagay sa mundo ito na pinagpaplanuhan mo. Ito yung araw ng pagpanaw mo, yung time na kung saan haharap ka sa hukuman ng Diyos. Ang sabi ni Hari Solomon sa chapter 7 verse 4, mangmang ang isang taong nag-iisip ng kasayahan, ngunit matalino ang isang taong naghahangad para sa kanyang kamatayan. Okay? Matalino daw ang isang tao kapag siya daw po ay naghahanda para sa kanyang kamatayan. Eh, alam ko lahat tayo matatalino dito. Alam ko po na kung saan lahat mo tayo ay mayroong pong kaalaman.
Pero kapatid, hindi enough kung ano ba yung knowledge na meron ka, kung hindi mo man lang makikita kung ano ang magiging ganap ng buhay mo pagkatapos ng lahat dito sa mundo. Eh ano kung mayaman ka? Eh ano kung sikat ka? Eh ano kung ano bang mga achievement mo rito sa mundo? Kung minsan hindi mo man lang naisip kung ang mga bagay ba na ito ay madadala mo pagpanaw sa mundo. Ano mang bagay na itinuturing natin na mahalaga sa kasalukuyan, basura yan sa harapan ng Diyos. Liban na ipagamit mo yan sa Panginoon. Kaya nga, tanungin kita ngayon sa oras na ito, handa ka na ba kapatid? Kapag tayo ay pumanaw sa oras mo na ito, kayo lamang po nakakaalam yan. Another thing, another question, na po pwede mong tanungin sa iyong sarili. Saan ako pupunta pagkatapos mong pumanaw? Okay? Natanong niyo na po ba yun? Alam niyo po, meron pong minsan ako po'y patulog na. Yung kapitbahay po namin, nagiinuman, magkumpare. And then, hindi ko alam, bilang narinig yung isa, sabi na lang, pre, nananahimik ka. Ano iniisip mo? Sumagot yung isa, sabi niya lang gano'n, pre, pag mamatay kaya tayo, saan kaya tayo pupunta? Alam niyo po yun, yung tanong ko na yun is napaka-importante. Hello? Hi! Tinanong mo naman yung sarili mo, na kung ikaw ipapanaw sa mundo ito, saan ka kaya pupunta? Kadalasan nakakalungkot isipin na marami pong haka-haka ang na-area sa isipan ng napakaraming tao. Pero ang totoo niyan kapatid, dalawa lang ang pwedeng puntahan ng tao kung siya'y pumanaw sa mundo ito. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Huwag ka na mag-isip na kung ako ng bagay. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Sapagkat dalawang lugar lang ang pwedeng puntahan ng tao kasi siya'y pumanaw. Wala pong sa gitna. Ano po? So, ang Bible ay nagpapahiwatig sa dalawang lugar na pwedeng puntahan ng tao pagkatapos ng kanyang buhay dito sa mundo. Langit o impyerno? Diba? Dalawa lang yan kapatid. Langit o impyerno. Simulan natin pag-usapan ng impyerno. Maraming mga tao ayaw pag-usapan ito sapagkat guilty sila dahil alam nila na sila ay mapupunta dito. They are candidate. Actually, lahat naman po tayo is candidate na mapunta sa lugar po dito. Ano bang impyerno? Hindi po yung lugar ng mga makasalanan. Sino po dito yung perfecto? Minsan hindi nakagawa ng pagkakasala. So lahat po tayo aminado na tayo po ay makasalanan. Tama po ba? Ito po yung lugar ng paghihirap. Lugar ng pagkakawalay sa Diyos, lawan ng apoy na pangwalang hanggan, lugar ng mga taong tumalikod at binaliwala ang paanyaya ni Jesucristo para sa kaligtasan. So, kadalasan, marami pong mga tao, binabaliwala po yung salita po ito. Minsan, nagiging katatawanan nga lang eh. Pero ito po yung realidad. Lahat ng tao, dito pupunta sa lugar na ito dahil sa kasalanan. May nagtanong sa akin, Pastor, sinasabi mo na totoo yung impyerno, bakit nakapunta ka na ba doon? Ang ganda ng tanong. Sabi ko, hindi pa ako nakapunta doon at ayaw ko pumunta. Paano mo mapatunayan sa akin na totoo yung impyerno? Sabi ko kapatid, simple lang eh. More than 2,000 years ago, merong isang Jesus na namatay at muling nabuhay para sa bawat isa sa amin. At walang sino man, historian, walang sino mang matalinong tao na magsasabi na hindi totoo na nabuhay si Jesus Cristo or nag-exist si Jesus Christ sa Israel. Okay? Wala na namang duda, totoo, na may nag-exist na Jesus Christ na napako sa cross ng Calvary. The question is, bakit si Jesus Christ napako sa cross ng Calvary kung walang impyerno? Kung lahat tayo pupunta ng heaven,
Kasi yun ang sinasabi, kadalasan pag tinanong ko, ikaw ba, pag mamatay ka sa oras na ito, saan ka kaya pupunta? Pastor, sa heaven po ako. Paano mo nasabi na pupunta ka ng heaven? Kasi po, mabait ako. Kasi po, hindi naman po ako nagsisinungaling, o hindi naman po ako kumatay ng tao. Lahat ng mga bagay na sinasabi niya ay sa pamamagitan ng kanyang mabubuting gawa. Ngunit ang katotohanan, walang sino man na mapupunta ng langit dahil sa mabubuting gawa na ginawa po natin kapatid. Sapagkat kung po pwede palang mapunta sa langit ang isang tao dahil sa mabubuting gawa na kanyang ginawa, walang saysayang kamatayan ni Jesus Christ sa cross ng Calvary. May tuturo ito isang basura. Ngunit alam ng Diyos na walang anumang sapat na kakayanan, kapatid, ang tao para mahugasan o mapagbayaran ang kanyang kasalanan. Lahat po tayo, entitled na mapunta po ng impyerno because of sin. And to describe this thing, kumirap po ako sa kapitbahay namin ng lighter. Okay? Baka ko isipin nyo, nagyoyosin ako Hindi po. Okay, gusto ko lang po magkwento sa inyo. Gusto ko magpalaro ngayon ngayong umaga. Ibibigay ko po yung cellphone ko, Samsung A56. 3 months pa lamang po sa akin yun. Hindi pa po ba yan? Anong natin pala? Simple lang, kapatid. So, meron akong hawak na lighter. Sa lighter na, of course, meron apoy. Yan po. Isang oras, kapatid, sino sa mga naririto ang gustong idiin yung tulo ng kanyang daliri sa maliit apoy na ito? 1 hour lang, 1 hour lang. Anyone? I'm serious. Hindi po ako pumunta rito para po i-entertain kayo. Pumunta po ako rito para po tayo yung magkaliwanagan sa isang napakahalagang usapin tungkol sa impyerno. Isang oras. Samsung A56. Anyone? Gusto mong mag-try? Bakit ayaw nyo? Kasi masakit. Tama? So try to imagine kung ang buong katawan mo lang, yun ang doon sa tagat-tagatang apoy. Ito yung binabaliwala ng napakaraming tao na pinagtatawanan nila na sinasabi nila, hindi totoo yan. Do what you want, live what you want, be free, follow your dreams. Kaya kadalasan sinasabi ng tao. Pero hindi natin nakikita dito, after ng life natin sa mundong ito, ano nang kasunod? Kapatid, merong impyerno na naghihintay at sa ayaw mo sa hindi usapin dito kung naniniwala ka o hindi dahil totoo ito. Pero saan to say, kung huli na lahat para sa iyo, na kapag nandun mo para sa impyerno, saka mo masasabi, totoo pala yung sinasabi ng sikit na iyo, na minsan naimbitahan sa faith fellowship. Wala na! Kung sa maliit na apoy na ito, hindi ka na makatagal, paano pa kaya yung buong katawan mo na nakaluglob sa tagat-tagatang apoy? Isipin mo yan. Marami sa atin hindi natin sinaseryoso ang buhay. Pinagtatawanan natin si Yesu Cristo. Marami sa atin pinabaliwala natin yung buhay pagkatapos ng kamatayan. But I tell you the truth, kapag na-miss mo yung bagay na ito, lahat ng mga bagay na-miss mo na sa buhay mo. Because the most important thing is yung life after death, kapatid. Yung buhay pagkatapos mo ng kamatayan. At hindi mo po pwedeng baliwalay ito. Alam niyo po, napakaraming pagkakataon na kami po nagkakaroon po ng evangelism sa church. Sad to say, lalapit ka pa lamang, sasabihin mo, pwede po ba makapag-share ng Word of God? Pwede mo po ba ipakilala si Yesu Cristo? Sasabihin ng tao kagad, please, wala akong panahon dyan. Ha? Pero pag tinanong mo yung tao, gusto niyo po pumapunta ng langit? Of course, Pastor. I got heaven. Gusto mo pumunta ng langit, tapos binabaliwala mo yung daan papunta sa langit? Maraming tao mapupunta ng impyerno hindi dahil lamang sa pagkakasala. Kasi given na lahat tayo makasalanan. But sad to say, maraming mapupunta ng impyerno dahil sa pag-resist sa only way of salvation. Apart from Him, wala na pong ibang daan ng kaligtasan. So, impyerno. Ngunit meron pong pangalawang destination. At alam ko po na kung ako'y magtatanong dito 100%, gusto ho natin lahat mapunta saan ho ito? Sa langit. And if we define about po sa heaven, marami pong mga bagay, mga scripture po na nagsasabi
tungkol po sa lugar po, no? Tungkol po sa langit. Ito po yung lugar ng Diyos, lugar ng mga naligtas dahil sa pagtanggap kay Jesus Christ. Okay? Ito po yung lugar na kung saan walang paghihirap, kundi pagsasaya lamang, kapayapaan sa presensya ng Diyos. Meaning to say, this is a perfect place. Heaven. Paradise. Ito yung lahat, kumbaga, dito walang pagtamis, walang problema. Kaya mga kapatid, sa oras na ito, kung punong-puno ka ng problema, relax ka lang. Dahil pansamantala lang yan. Anything na nararamdaman mong suffering, sa oras na ito, pain, na masasabi, kapatid, pansamantala lang yan. At huwag nawa na yung pansamantala mong nararamdaman ay magbuling sa iyo para hindi mo makamit yung pangwalang hanggang reward na ibibigay sa iyo ng Panginoon. So kagaya na sinasabi ko, dalawang bagay lang yan eh. It's either impyerno or hindi naman kaya langit. Okay? At yung langit na ito, kapatid, this is the best place na po pwede namin puntahan. I remember one time, ang church po ay nagkaroon po ng banding at kami pinapunta po ng Taranac Falls para po mag-swimming. Sa panahon po ngayon, summer time, masarap po pumunta doon, to be honest. Huwag lang po noong May 1. Kasi parang mga pato yung mga tao doon. Sa dami po nung hindi mo na may enjoy. Pero napakaganda po na lugar na yun, to be honest. And then one time, habang kami po yung naroon, sabi ko, napakaganda naman dito. Ang ganda naman. Nung ako po yung nag-jump sa water, pag-ahon ko, there is a special regulation from the Lord. Sabi niya sa akin, alam mo na, maaari sa tingin mo yung napakaganda na lugar na ito para sa iyo. Pero hindi mo ba alam na mas higit dito yung bagay na nais mong puntahan mo. Wow! Kung di ko alam kung ilan ho sa atin dito ang mahilig mag-travel, marahil kung meron po tayo mga kapatiran po dito na nakapunta na po sa napakagandang mga lugar sa buong mundo. Anumang ganda ng bagay na napuntahan mo sa mundo ito, pakatandaan mo na wala pa ito sa kaligtingan ng langit na naghihintay sa iyo na i-prepare sa bawat isa sa atin. Amen? Ang nais ng Diyos, ang bawat isa sa atin ay makarating sa kalangitan. Okay? Marahil sa atin, sa panahon natin ngayon, bibihira ka na makarinig ng mabuting balita. Kasi kung mag-open ka ng TV, kung hindi pag-uusapan din yung pagtaas ng presyo ng gas, ng diesel, maaari tungkol sa corruption, tungkol sa napakaraming toxic, napakaraming masasamang balita na maririnig tayo. Pero kapatid, sa gitna ng mga masasamang balita na naririnig mo sa oras na ito, this morning, meron ako isang magandang balita na gusto kong marinig mo, na ano man ang nararanasan mo sa mundo itong paghihirap, merong isang lugar na naghihintay para sa iyo, i-prepare ng Diyos, ang Diyos mismo siyang gumawa upang pagdating ng panahon, mapuntahan mo ito. This is a special place na sabi nga sa Bible, na sa hinagap daw po ng ating pong isipan, hindi pa daw po natin ito kayang abutin. Yung ganda po nito. At ako po excited to be honest, Lord, gusto ko pumunta dyan, pero muna ngayon, bata pa po yung baby ko. Okay? May plano pa lang sa lahat ng bagay. Huwag tayo magmamadali. Kasi may plano pa ang Panginoon sa atin. Pero there is a perfect place, kapatid. Kapag maunawaan mo kung ano naghihintay, inilaan ng Diyos para sa iyo pagdating ng panahon, ang kamatayan ay hindi po isang kalungkutan sa totoo lang. Kundi isa po itong talagang kapanap-panapig na yugto, sapagkat kung hindi ka papanaw sa mundo ito, hindi mo makakamit ang inihanda ng Diyos sa iyo na inilaan niya. Na kinakailangan mong mayroong mag-sacrifice, mamatay, para lamang makarating ka doon sa lugar po na yun kahit hindi mo deserve. Kapatid, napaka-special mo sa totoo lang. Kaya nga yung Diablo, inggit na inggit sa atin eh. Kasi nung magkasala po si Lucifer at kasama niya ang kanyang mga angel na karoon ng rebelde, walang namatay para sa kanila. Pero nung tayo mo'y nagkasala, deserve natin mapunta ng hell, ng impyerno, pero hindi na lang ng Panginoon. Pagkus gumawa siya ng isang kapamaraanan na hindi magagawa ng sino mang tao sa mundo ito. Sapagkat nung tingnan ng Panginoon yung pusang daigdigan, aba, walang sino mang po pwede na gumanap nito. Kaya ginawa ng Diyos ang hindi magagawa ng tao. Ang mamatay si Jesucristo sa cross ng Calvary. Langit o impyerno. Sa tingin mo kaya,
saan ka pupunta at saan mo gustong pumunta. Okay? So, sa pangatlong bagay, nakatanungan po natin, ito po yung pinakalas na question eh. Ano ang dapat kong gawin? So kanina, sabi natin sa first question, kung paano ko sa mundong ito, sa oras na ito, handa ka na ba? So pangalawang tanong natin, saan ako pupunta pagkatapos kong pumanaw? Okay? Nakita po natin doon, heaven and hell lang kapatid. Dagawa lang niya, huwag mo lang pahirapan ang sarili mo. Maraming mga nagliparan ng mga iba't ibang katuruan, pero ang totoo niyan, langit o impyerno lang. Doon lang yun ang mapupunta. Isa sa dalawang ito, ang ating pong pupuntahan. Then the last question is, ano ang dapat kong gawin? O hindi sapat na malaman mo sa oras na ito, ma-inform ka. Hindi sapat na kung saan magkaroon ka ng knowledge about heaven and hell. Hindi sapat na kung saan malaman mo na mayroong buhay na naghihintay pagkatapos ng kamatayan. Dapat meron tayong ginagawang paghahanda. Dapat ka makapag-desisyon kapatid para sa iyong sarili. Hindi tayo nilikhang robot. Alam natin yan. Okay? Tayo ay binigyan ng Diyos ng kalayaan na pumili ng gusto nating tahaking landas. Kasi kung gugustuhin ng Panginoon, lahat tayo mapupunta ng heaven. Pero isang bagay ang hindi po pwedeng i-touch ni Lord sa mga buhay po natin. Ano yon? Yung tinatawag na free will. Hindi tayo nilikhang robot. Ang gusto ng Panginoon, magkaroon tayo ng kalayaan na pagpapasya sa ating mga sarili. Okay. Mga bagay na dapat mong pag-isipan sa gagawin mong desisyon. So kung mag-design ka sa oras na ito, pag-isipan mo ang bagay na ito. Number one, lahat tayo ay makasalanan. Kanina, we all agree na lahat po tayo makasalanan sapagkat yan po yung sinasabi po sa buko ng Roma chapter 3 verse 10. Ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Sa buko ng Roma chapter 3 verse 23, sabi ng gano'n, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So there's no doubt, lahat tayo makasalanan. And as we said earlier, lahat po tayo dahil sa pagkakasala, entitled tayo na mapunta po ng impyerno. Sabi ng gano'n, ang kabayaran daw ng kasalanan ay kamatayan. Sabi sa ng Roma chapter 6 verse 23, tayo po ay nagkaroon po ng kamatayan because of our sin. Dahil sa kasalanan na dumadaloy sa ating mga dugo buhat pa kay Adan, tayo ay nakatakda sa walang hanggang kaparusahan. Wala tayong anumang kakayahan, ayon lang sa sarili natin pamamaraan para makaligtas. Kahit anong gawin po natin, tayo po ay makasalanan. Ngunit sa pamamagitan ni Jesus, tayo ay binigyan ng pagkakataon na mabago ang ating kapalaran. So dito napapasok ngayon, yung napaka-importanting bagay na ginawa ni Jesus Christ. Ano ba ito kanyang ginawa? Bakit ito importante? So, gaya nga po na pinag-uusapan natin kanina, nakita ng Diyos, lahat ng tao nagmamarcha papunta kong impyerno dahil sa kanilang kasalanan. At walang makita ang Diyos na ibang kapamaraanan para ito'y masig kundi sa pamamagitan ng kanyang pagsasacrifice sa cross ng Calvary. So, try to imagine this. Okay? Tayo yung makasalanan. Tayo yung nandaya sa kapwa natin, tayo nag-alimura sa kapwa natin, tayo yung gumawa ng mga bagay na ikakapapahamak natin, and then meron isang tao na magbabayad nun. Sa totoo lang, ang Diyos unfair eh. Tama ba? Kasi tayo yung gumawa ng kasalanan, pero siya ang kinakailangan magbayad. Hindi mo kaya ipaliwanag, mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos. Maraming po pwede tayong sabihin, definition, about sa lahat ng Panginoon, pero ang totoo niyan, ang hirap i-explain kung bakit tayo minahal ng Diyos. Roma chapter 5 verse 8, God demonstrated His love for us because when we were still sinners, Christ died for us. The best demonstration ng pag-ibig ng Diyos ay yung kanyang kamatayan sa cross ng Calvary. Tuwing sasama po yung February 14, marami po sa atin dito para i-demonstrate natin, may pagkama natin yung pagmamahal sa kapwa natin, asawa natin, girlfriend natin, nililigawan natin, nagbibigay tayo ng bulaklak, chocolate, nagbibigay tayo ng tiniper, whatever presentation para may padaman natin sa kanila yung pagmamahal natin. Pero ang Diyos, kakaiba kapatid. Kasi para madaman niya, may padaman niya, yung pagmamahal sa atin,
He allowed Himself na mamatay sa cross ng Calvary. The best demonstration sa mundong ito na hindi kayang pantayan ng sino man. Kaya kung nagdududa ka kapatid sa oras na ito kung mahal ka ba ng Diyos, hindi pa ba sapat yung kamatayan niya sa cross ng Calvary para mapatunayan niya yung pagmamahal niya sa iyo? Marahil sa mundong ito, maraming mga tao hindi nakaka-appreciate sa iyo. Sa lahat ng mga bagay na ginagawa mo, sa lahat ng effort na ginagawa mo, pag isipin mo isang bagay na ito, na kung saan hindi ka pa ma-appreciate ng mundo, pero sa mata ng Diyos, na-appreciate ka niya. Ikaw ay special. At para patunayan na ito na ikaw ay special, namatay siya para sa iyo, para hindi ka magkaroon ng kapahamakan, hindi ka mapunta sa kapahamakan. So, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay ka walang hanggan kay Kristo Jesus na aming Panginoon. Kung ang ibinibigay sa atin na kasalanan ay kamatayan, kaya itong tumbasan ng Diyos o tinumbasan ito ng Diyos ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa cross ng Calvary. Okay? So, pag tinanong ko sa oras na ito, sino sa atin dito ang nagnanais na mapunta ng heaven? Of course, lahat tayo, magre-raise tayo ng ating hand. As I said kanina, napakarami ko pong mga tao na kung saan na-experience na nung time na kung saan pinakilala ko si Jesus Christ, sad to say, binaliwala ko nila ito. Yes, gusto nila mapunta ng heaven, pero ayaw nila kay Jesus Christ, kapatid, hindi po pwede yun. Kasi sabi sa book ng John, chapter 14, verse 6, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Sabi ni Jesus Christ, there is no other way. Okay? Kung nag-iisip ka ng ibang kapamaraanan, minsan mo kasi iniisip natin sa luma natin kaisipan, ako magpamiyembro sa simbahan na ito, mapupunta ako ng heaven. Siguro kapag ginawa kong kabutihan na ito, mapupunta ako ng heaven. No, kapatid. Maliban na tanggapin mo si Jesus Christ as your personal Lord and Savior, there is no salvation para sa iyo. There is no heaven. Kung i-resist mo si Jesus Christ, kalimutan mo na rin ang heaven. Kalimutan mo na rin yung eternal life. Because there is no other way maliban kay Jesus Christ. And mismo si Jesus Christ na rin ang nagsabi, minsan mayroong isang pariseyo na sekreto lumapit kay Jesus Christ. Okay? Maalala niyo sa Nicodemo, chapter 3. Okay? Sabi ng Panginoon sa kanya, alam mo Nicodemo, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ipinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak upang sino man daw ay sumampalataya sa kanya ay di mapahamak sa halip magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isang salita, magmula doon, mahigit 2,000 taon na ay umaalingaw pa rin sa kapanahunan po natin ngayon. Sapagkat diyon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa iyo at sa akin. Sabi ni Jesus Christ. Kaya ipinagaloob niya ang kanyang bugtong na anak, si Jesus Christ, upang sino man daw kung sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak. So, in short, sinasabi dito ng Panginoong Jesus na mayroong totoong kapahamakan na naghihintay sa bawat isa sa atin. Pero ang remedy ay yung faith mo sa Panginoon. Na makakapag-save lamang sa iyo ay yung pananampalataya mo kay Kristo para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan, kapatid. Kaya na sa oras na ito, napaka-importante ang pagdidesisyon. Napaka-importante, kapatid. Hindi natin alam ang buhay. Wala mga pagsasabi kung hanggang saan tayo makakarating, hanggang ilang taon tayo na mabubuhay. Everything is uncertain in this world. Kaya nga, kung magdidesisyon ka sa oras na ito, this is the best decision of your life. Dahil yung decision na gagawin mo sa oras na ito, kapatid, may bearing ito sa susunod na buhay. Wala sinamang po pwede mag-obliga sa bawat isa ng narito na gawin mo yan, gawin mo to. Dahil ikaw yan. Lahat tayo individual na harap sa hukuman ng Diyos. Ang sabi nga sa atin pong panimulang verso sa buko ng Hebreo chapter 9, itinagda sa mga tao na minsan lang mamatay at pagkatapos nito yung paghuhukom na. Ngayon tatanungin kita sa oras na ito, anong decision ang gagawin mo? Okay? Anong decision kapatid ang gagawin mo? Mismo sa Apostle John na rin mismo nagsabi, nagpatunay. Ito ang kanya sinabi sa 1 John chapter 5 verse 13.
Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan, kapatid. In short, kung ikaw ay nangangarap ng eternal life, kailangan mo si Jesus Christ. Kinakailangan magkaroon ka ng repentant heart, pagsisisi sa iyong sarili sa lahat ng mga kasalanan iyong nagawa, at tanggapin mo si Jesus Christ as your personal Lord and Savior. Because kung hindi mo ito tatanggapin si Jesus Christ, kalimutan mo na ang kalangitan, kapatid. Hanggang pangarap ka na lamang. Sapagkat yan ang katotohanan na dapat mo natin taglayin sa oras mo na ito. Okay? Langit o impyerno. So listen for this. Ikaw ang pipili, kapatid. Buhay o kamatayan? Langit o impyerno? Si Jesus o ang diablo? Ang pagpapasya ay hawak mo sa iyong mga kamay. Ginawa na ng Diyos ang kanyang bahagi para magkaroon ka ng kaligtasan. Ngayon, nasa iyo ang pagpapasya. Magpasya ka sa oras na ito. Lahat tayo, darako tayo sa huling hantungan. Panahon lang yan. Hindi natin alam pagkatapos ng fellowship nito, wag naman po sana, ano po. Pero paano kung halimbawa, ito na pala yung huling time, ito tayo magkikita-kita. Yung decision na gagawin mo sa oras na ito, ay napaka-importante. Ako po'y naniniwala na walang nangyayaring aksidente sa mundo ito. Terminology na lamang ng tao yan para bigyan niya ng justice yung isang bagay na nangyari. But the truth is, everything na nangyayari sa mundo ito ay dumaraan sa kanyang kapahintulutan. Ano ang nais ko ipakahulugan? Narinig ko sa oras na ito. Hindi ko alam kung anong istorya, bakit ka napunta rito, marami ang kapatiran mo, kaibigan mo, best friend mo, nangako sa iyo na kung saan, halika, punta sa Jollibee. Tapos nung dumaan kayo sa Victoria, bigla kang itinulak papasok dito. Church muna tayo. Siguro kailan dito, sinabi na kung saan, tara, mamasyal tayo. Ay, may nakalimutan ako, punta muna tayo dito sa church. Wala naman siguro dito isinakot, dito lang pinakawalan, ano? Nagsaklap, ito. Pero ano man ang kwento mo, kapatid, sa oras dito kung bakit ka naririto, inilaan ng Diyos ang natatanging pagkakataon dito. Bakit? Kasi importante ka sa harapan ng Diyos. Na ayaw niya pumanaw ka na hindi mo nalalaman yung kanya pong pangako, na hindi mo naririnig na si Hesus Kristo po ay nag-alay ng buhay para magkaroon ka ng kaligtasan. Kapatid, ginawa na ng Diyos ang lahat ng bagay. Wala nang po pwede pang gawin ng Diyos para tayo magkaroon ng kaligtasan. Ang issue ngayon, nasa sa iyo. Nasa pagdidesisyon mo. Okay? Ang oras na ito ay napaka-importante. Kung magdidesisyon ka sa oras na ito na tanggapin si Jesus Christ as your Lord and Savior, ay guarantee kung saan nakamit mo na yung buhay na walang hanggan dahil tinanggap mo yung daan ng kaligtasan. Ngunit nasa sa iyo yan, kapatid, kung pwede mong i-resist si Jesus Christ, kung pwede mong paliwalain, ano sa akin? Heart to heart talk tayo. Ano sa akin kung hindi mo tanggapin si Jesus Christ? Ako tinanggap ko na si Jesus Christ as my Lord and Savior. Mamatay man ako sa oras na ito, I guarantee to you na ako'y merong salvation. Meron ako eternal life. Makakarating ako sa heaven. Ngunit ikaw, sa oras na ito, mag-desisyon ka. Hawak mo sa iyong kamay kung ano ang kinabukasan na naghihintay sa iyo. May langit at impyerno, ikaw ang pipili. Nasa pagdidesisyon mo sa oras na ito. Maaari ko po bang inilaman yung music team? Okay? Sa oras na ito, hindi ko po alam kung paano ito kayo inabot ng mensahe po natin. Hindi ko po alam kung ano po tumatakbo sa inyo pong isipan habang kayo po nakatingin sa akin at pinapakinggan po ninyo yung mensahe natin po pinag-uusapan. Kapatid, gaya na aking sinabi, ang oras na ito ay inilaan ng Diyos. Hindi ito aksidente. Hindi ito dahil sa naimbitahan ka ng kaibigan mo na pumunta rito sa church. Hindi ito dahil sa panahong pangako na binitawan niya sa iyo. Ang Diyos ang siyang may dahilan kung bakit naririto ka sa oras na ito. Dahil napaka-importante yung mensahe na dapat mong mapakinggan, kapatid. Dahil ito ang magtatakda sa iyo ng buhay at kamatayan, ng langit at ng impyerno, kay Jesucristo at sa diablo. Ikaw ang pipili. Bakit ito tayo tumayo lahat? Okay?
Hallelujah. Let us close our eyes, please. Huwag mo munang pansinin yung mga tao na sa paligid mo. Hayaan mong ikaw at ang Diyos ang mag-usap sa oras na ito. Kung nauunawaan mo yung halaga ng pinag-uusapan natin sa oras na ito, kapatid, naghihintay ang Diyos sa decision na gagawin mo. Kung first time mo lamang napunta rito sa church, nasasabi ko na special ka sa harapan ng Panginoon. Marahil, hindi ka pa dumating sa punto ng buhay mo na nag-desisyon ka ng napaka-importante. Marahil marami ka ng mga desisyon na ginawa sa buhay mo. Okay yan. Pero kapatid, yung desisyon na gagawin mo sa oras na ito, yung pinaka-importante desisyon na gagawin mo. Kung nais mong tanggapin si Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, ang Diyos ay naghihintay sa iyo. This is a serious matter, brothers and sisters. Hinihintay ng Diyos yung decision mo. Tinatanong ng Panginoon, anak, o pwede bang isuko mo sa akin ang iyong buhay? Hindi ko tinatanong kung gaano karami yung kasalanan na ginawa mo, sapagkat alam kong lahat yan. Pero ang hinihintay ng Panginoong Hesus ay ang iyong pagsisisi, yung pagtanggap mo kay Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. At kung seryoso ka sa oras na ito, I just want to invite you sa prayer of acceptance. Na yung pananalangin natin gagawin sa oras na ito, kapatid, ariin mo ito'y sarili mong pananalangin. Hayaan mo na ikaw at ang Diyos ang siyang mag-usap. Kung naunawaan mo sa umagang ito, yung halaga ng kaligtasan, yung halaga ng pagtanggap kay Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, I just want to invite you na sumunod ka sa prayer na ito. Gusto kitang gabayan na lumapit sa Panginoon sa diwa ng pananalangin. Ano mang salita na maririnig mo sa oras na ito, ulitin mo ito, sabitin mo ito ng iyong labi, na nagmumula sa iyong puso. At pag ginawa mo ito, kapatid, sa oras na ito, si Jesucristo ay papasok sa iyo. Let us pray. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong pag-ibig na ipinadama sa akin. Tunay nga na ako ay nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa. Sa oras na ito, pinagsisisihan ko po lahat ng kasalanan na aking nagawa. Magmula sa oras na ito, tinatanggap kita, Jesus, upang maging aking Panginoon, Diyos, at tagapagligtas. Kayo na po ang maghari sa aking buhay. At magmula sa oras na ito, isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang sa muli mong pagparito, ako'y makasama sa iyong kaharian. Salamat po sa kaligtasan na aking tinaglay sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Ako na lang po mananalangin. Dakilang Diyos, kayo po nakababating sa laman ng puso't isipan ng bawat isang naririto. Salamat po sa pangungusap na ginawa mo. Salamat po sa mga tao na nagsuko ng kanilang buhay sa iyo at tanggapin ka bilang Panginoon at tagapagligtas. Pagharian mo sila, Panginoon, sa oras na ito, dalangin ko ang banal mong Espiritu ay katagpuin sila. Ipagkaloob niyo po, O Diyos, ang kalakasan upang sa ganun anumang mga challenges sa kanilang pong pagdaanan, magawa po nila itong malampasan dahil sa grasya at habag mo. Ama, i-cover mo sila na iyong banal na dugo. At hayaan niyo po, Panginoon, sa bawat araw, maranasan nila ang iyong biyaya, ang pag-ibig mo, Panginoon. Ikaw, O Diyos, ang siyang patuloy na sumama sa kanila ngayon at magpakailan pa man. Mga kapatid, sa oras na ito, sa mga matatagal na pong mga mananampalataya na sa tingin po natin ay
tayo hindi nagkulang sa Panginoon, hindi naman kaya nais pa natin o nagdi-desire po tayo na mas lalo pong maging kagalit-galit sa Diyos. I would like to take this opportunity to pray for you. Kung sa tingin mo sa oras na ito, nasasaklupan ka ng napakaraming suliranin, na nakakahadlang sa paglago mo, na nakakahadlang sa paglapit mo sa Panginoon at magawa ang kanyang kalooban, kagalakan ko kapatid, na ipanalangin ka habang tayo po'y nag-worship sa Panginoon, habang tayo po'y nagbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. Sige po, samantalahin natin ang pagkakataon ito. Huwag po kayong mahihiya na lumapit po dito sa altar ng Panginoon at ang inyong pong paglapit. Sumisimbolo po ito na kayo pinagpapakumbaba at inaamin niyo po sa inyong sarili na kailangan niyo po ang Panginoon. Hallelujah! Tayo po ay kumakaharap sa napakaraming mga suliranin at ang mga suliranin na ito'y kadalasan humahantang sa atin upang tayo'y magamit ng ating pong Panginoon. Kaya kapatid, sa oras na ito, magpakatotoo ka. Kung sa tingin mo sa oras na ito, gusto mo na kung saan lumapit sa Panginoon at muling magtamo ng kalakasan spiritual, please come forward. Lumapit po tayo rito. Mananalangin tayo. Sasamahan ko kayo sa Panginoon upang lahat po tayo ay patuloy na makapagpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Hallelujah! Oh, glorify your name. Oh, hallelujah! Let us sing a song for the Lord. Sige po, habang lumalapit yung mga kapatiran po natin malamig dito. Oh, glorify you, Jesus. Praise your name. Oh, hallelujah, Lord. Hallelujah. Oh, glorify you, Jesus. Oh, hallelujah. 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 Oh, Diyos na makapangyarihan sa lahat ay pray, Lord God. Napamuli mo, Diyos, pagkaloob mo ang nakakasan mo, Diyos, sa kapatid mo ito. Kaya mo, Diyos, na yung Spirit mo, Panginoon, ay bumaba sa Kanya. Taglayin niya ito, Lord God, yung pangyayahan mo mula sa iyo. In Jesus' name. In the name of Jesus, release your Spirit, Lord. In Jesus' name. Patuloy mo siya sa mga Panginoon. Samahan mo siya, Panginoon, at gamitin mo ang kanyang buhay. Sa kaluluwa ng ating mong pangalan. Release in Jesus' name. In the name of Jesus. Oh God, I pray, Lord, for my sister, Lord, right now. Sa oras na ito, release mo ang iyong pangyayahan, God.
pray. Sino lang po kayo. I pray for the elders para po manalangin kayo. Yung mga napag-pray na po, pwede na po po. Let's come to the Lord. Accept your God. Hindi na magagawa yung mga bagay sa pagkakulang ng power ng Holy Spirit. God, I release blessing, Lord, upon your life. I pray, Lord, sa mga wisdom, Lord, sa mga God, tulungan siya, Panginoon. God, I pray, Lord, for my sister, Lord, I feel, Lord, like blessing, Lord, blessing. That you have a blessing, Lord, release the blessing of the Spirit of God.
Pagkakaan mo yung gagawin siya, friend. Pagkakaan mo siya sa mga Panginoon. Pagkakaan mo kanyang Panginoon sa lahat ng kanyang gagawin, Panginoon. Patuloy ka agad ang papakalan, Panginoon. Ingatan mo siya, Panginoon, sa kanyang paglapit sa iyo, Panginoon. Pangalaman, Panginoon, magamit ko ng kanyang buhay sa kaluluwa natin ay pangalan, Panginoon. Samahan mo siya, Lord God. Pagkasumpayin mo siya, Lord God, para mag-aakuin ang ating ng kaaway, Panginoon. Panatilihin niyo po, Diyos, ang iyong banal na Espiritu sa kanyang buhay. In the name of Jesus, this is all I pray. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Oh, hallelujah. Father God, let us pray. Dakilang Diyos sa oras na ito, kami po'y nagpapasalamat, O Diyos, sa pagkilos mo sa aming pong kalagitnaan. Oh, hallelujah. Dakilang Diyos, napakaganda, Panginoon, ang iyong pong plato sa simbahang ito. Nakikita ko po, Panginoon, na napakarami pong tao, Lord God, na masasave dahil sa ministeryo, Panginoon, ng simbahang ito. Dalangin ko, O Diyos, na pagpapala sa lahat ng area ng buhay, Panginoon, ay iyong pong ipagkaloob sa bawat isa na naririto. Pagkatulungan ng bawat isang Panginoon, sa ikalalawak pa, Panginoon, ang iyong pong kaharian, O Diyos. Akin pong itinadalangin na ang bawat isa sa amin, Lord, ay magkaroon, Panginoon, ng marugtong, Panginoon, na pagnanasa na umabot, Panginoon, ng mga taong malapit sa iyo. I pray, Lord Jesus, na patuloy mong i-extend, Lord God, yung territory, Lord God, ng simbahan ito, Lord God. Gamitin mo, O Diyos, ang bawat isa, Lord God, na patuloy mong pagbabalik-manan mo, O Diyos, na nag-aalap sa pananampalataya, Panginoon, ng simbahan ito, Ama. Maraming salamat po, O Diyos. Sa iyo, O Diyos, mauwi ang lahat ng karangalan, papulit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating Panginoon sa dakilang ginagawa niya sa buhay po ng bawat isa sa atin. Ngayon po dadako tayo sa komunyon. Ito po ay pag-alaala sa ginawa ng ating Panginoong Yesus sa krus sa Kalbaryo. Usang loob po niya ibigay ang kanyang sarili upang pagbayaran ang ating mga kasalanan. And that was 2,000 years ago. Ang communion po ay ginagawa natin every Sunday. Hindi lamang po tuwing Holy Week. Upang formal po na ating alalahanin ang sakripisyo ng Panginoong Yesus. Pero alam niyo po, maaari din po natin ito gawin araw-araw. Upang maalala po natin ang ginawa niya para sa atin. That will remind us to humble ourselves before God. Dahil kung hindi po natin kayang pagbayarin or pagbayaran ang ating mga kasalanan, wala po tayong may pagyayaman. Dahil sa pamamagitan lamang po ng mayamang biyaya ng Panginoong Yesus, tayo ay naligtas at hindi po ito dahil sa mabubuti nating gawa, gaya po ng ating narinig kanina. And there is no way for us to pay for our sins. That was why Jesus did it all for us. Kung kaya't sa oras na ito, lumapit po tayo sa Panginoon nang mayroong pusong umaamin na kailangan natin siya. Suritin po natin at siyasatin natin ang ating mga sarili. Kung mayroon po tayong lihim na pagkakasala, ihayag natin ang lantaran sa Panginoon. Ikaw at ang Panginoon lamang ang nakakaalam ng mga bagay na lihim sa ibang tao. Lumapit ka sa Panginoon at ilantad mo sa Kanya ang iyong pagkakasala. Bago pa kumain ng tinapay na sumisimbolo sa Kanyang katawan, at bago pa uminom ng juice na sumisimbolo naman po sa dugo ng ating Panginoong Yesus. Dahil nasusulat po sa 1 Corinto 11:27-29. Kaya ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasati ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa.
sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kalagayan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Mayroon pong iikot upang ibahagi ang mga elemento. Pagtanggap po natin sa mga elemento, huwag po muna natin kainin at inumin. Sabay-sabay po natin gagawin yun. Pagtanggap po natin sa mga elemento, tayo po ay personal na manalangin at kausapin ang Panginoon. Maaari na pong makitaan. You saw me when I was lost.
mayroon po kami mga kasalanan. Nalalaman at nababatid, Panginoon, na walang iba, kundi Ikaw lamang, Lord God. Lihim sa ibang mga tao. Lord, pakalinisin niyo po kami dahil hindi po namin kayang iligtas ang aming mga sarili. Nakikita mo sa harapan mo kung gaano kami karumi, Panginoon, ang aming mga kasalanan na hindi po namin kayang pagbayaran, Lord God. Nakikita mo lahat ng iyon, Panginoon. Lumalapit kami sa iyo, Lord God. Nagsusumamo kami, Panginoon. Ligtas mo po kami, O God, dahil ng iyong pangako. At ang bawat isang mananampalataya sa iyo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, O God. Salamat, Lord, sa masaganang buhay. Bagamat kami ay magdaranas pa ng mga kahirapan, ngunit ang kaibahan, Lord, kasama ka namin, Panginoon. At alam po namin na mapagtatagumpayan po namin ang lahat ng bagay dahil naririto pa at kasama ka po namin, O God. We thank you, Lord Jesus. Before po namin i-partake ito, Panginoon, nais ka po namin i-honor. We thank you for what you've done 2,000 years ago. We thank you for your body that was wounded, Lord God. We thank you for your blood, Lord Jesus, that can cleanse us, Lord. That can cleanse us, Lord God. Salamat, Panginoon. At ngayon, nakita niyo po, Lord God, na kami po ay handa na mag-take ng mga elements na ito. Ito po ay sumisimbolo lamang, Lord God. Ito po ay walang kapangyarihan. Ikaw ang makapangyarihan. Ang pananampalataya namin sa iyo ay mayroong kapangyarihan na makapagbago, Panginoon, ang buhay ng tao. Maraming salamat, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Before po natin i-partake na ibabasahin lamang po ako, itaas po natin ang tinapay na sumisimbolo sa katawan ng Panginoong Jesus. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo noong gabing siya'y ipagkanulo, ang Panginoong Jesus ay tumampot ng tinapay at nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon. At sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Atin pong kainin. Itaas po natin ang mga Diyos. Matapos magkamulan, tumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan at nagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Maaari na po natin inumin. There's no greater love than this. There's no greater love than this. That a man would give his life for a friend. There's no higher sacrifice. His life, you have paid a precious price for me. You have paid a precious price for me. You have paid a precious price for me. Muli po tayo manalangin. Inubo po natin ang ating mga ulo. Panginoong Jesus, pinatunayan mo na hindi ka lamang propeta nung ikaw ay isang beses na namatay at nabuhay na muli. Ikaw ay Diyos na nagbibigay ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Salamat sa iyong katagumpayan. Kami ang mga bunga ng pag-aalay mo ng iyong sarili sa krus sa Kalbaryo. At alam po namin na hindi natatapos sa ngayon ang ginagawa mo sa aming mga buhay dahil inihahanda mo kami sa muli mong pagpapalito. Nawa masumpungan mo po ang bawat isa sa amin na gumagawa sa iyong kalooban ng
mayroong galak at natubo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Talakpakan po natin ang kasagawa ng ating Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. At tayo po ay dadako na sa ating tithes and offering. Sabi po sa Malakay chapter 3, verses 10 to 12, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito, kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo masaganang pagpapala. Hindi ko rin hahayaang salantain ang mga balang, ang inyong mga pananim at mamumunga ng sagana ang inyong mga ubasan. Dahil dito isasabihin ng lahat ng bansa na kayo'y mapalad sapagkat napakainam manirahan sa inyong lupain. Sabi ni Yahweh ng mga pangyarihan sa lahat. Mayroon po ditong basket sa harapan. Usually po nakikikot po tayo ng basket. But for this time, para sa mga workers at usual attendees po ng Faith Fellowship Concepcion, maaari po natin i-drop ang ating mga kaloob sa basket na nasa harapan. Patuloy po tayong pagpalain at pasaganain ng ating Diyos. Gayon din pagpalain ng Panginoon ang kanyang church nang sa ganon malawak pa ang maging gawain ito. Marami pang hindi nakakakilala sa Panginoong Jesus ang maaabot sa pamamagitan ng mga pagpapalang ito. Gayon din marami pa ang mga kapatid natin sa pananampalataya na nangangailangan ang matutulungan sa pamamagitan ng mga kaloob na ito. Pagpalain nawa ng Panginoon ang bawat isa. Sa pangalan ni Jesus, amen. Tayo po ay magalang na magbalik at maaari na po tayong pumunta sa harapan. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagtutulungan. Lahat sa lahat niya, lahat ng iba. Napakabuti ng ating Diyos, nais ko'y magpasalamat. Sa ating Diyos, nais ko ay magpuri ang taas ng ngalan ni Jesus. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagtutula. Taas ang ngalan niya, lahat ng iba. Napakabuti ng ating Diyos. Taas ang ngalan niya, lahat ng iba. Napakabuti ng ating Diyos. Maraming salamat po. Magandang tanghali po sa ating lahat. Unang-unang po, nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa banal niyang presensya ngayon at sa gawain na to na katagumpayan na binigay niya sa atin. At salamat din sa pagmamahal, sa pag-ibig ng Panginoon na ibinubuhos niya sa atin. At salamat sa pagmamahal na binigay niya sa atin. At kami po ngayon, nararamdaman namin yung pagmamahal na ibinubuhos ng Lord sa amin para ipadama sa inyo, sa inyong lahat. And salamat din po sa aming pastor, na guest speaker namin si Pastor Larry. Salamat po sa mga elders at salamat din sa mga nangulit po sa inyo at nag-imbita po sa inyo at kayo po ay nandito ngayon. And salamat din sa pagtugon nyo sa pag-yes nyo sa mga nag-imbita sa inyo. Alam nyo po na hindi po yung mga inimbitahan nyo, doon kayo nag-yes. Hindi po sa kanila, kundi po sa Lord po kayo nag-yes. And kung ano po yung saya na nadarama po namin ngayon, na kayo po ay nandito, ganun din po ang nadarama, higit pa ang nadarama ng Panginoon na saya na nakikita po kayo ngayon dito ngayon. And dalangin namin na hindi ito ang huli, kundi ito ang umpisa
na pagtugon natin sa Panginoon. Alam mo na napaka-importante na meron tayong Diyos sa ating buhay. And walang makakapagmahal sa atin na kahit sino, even yung mga mahal natin sa buhay, na binibigay ng pagmamahal ng Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon sa pagmamahal niya sa atin. Thank you. Yun lang. Magandang umaga po mga kapatid sa Panginoon. Morning! Pwede po ba minsan pabigyan po natin isang masiglang palakpakan? Salamat tayo sa lahat po ng dumalo. Lalo din sa mga pwede makita po yung mga first timers po. Gusto ko lang po makita yung pakitaas lang po yung kamay. Kauna-una ang pagkakataon na dumalo po. Praise the Lord. Gagawin sa mga bago po tumanggap sa Panginoon. Welcome po sa inyong lahat. At kung meron mo kayong mga prayer concerns, pwede po ninyo lapitan ng mga elders, sino man na nag-akay sa inyo dito. Pwede po namin kayo ipanalangin. Kasama na po kayo, kapamilya na po kayo ng Faith Fellowship Concepcion. Ano man ang inyong mga concern, trials and testings, ano man ang dumadating na bigat, mga bigat sa buhay, burdens and everything. Pwede po namin kayo pag-pray, pwede po kami magbigay sa inyo ng counseling, wala pong bayad. Kasama lang po sa amin po. At marami din tayo mga prayer warriors na pwede pong manalangin para sa inyo. Okay, pwede po tayo tumayo na po at tayo po ay pasalamat sa Panginoon. Maraming Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Tunay nga po, Panginoon, this is the day that you have made for us, not only for the Faith Fellowship Concepcion Church, O Lord, kundi pati, Panginoon, sa mga taong minahal po ninyo, Panginoon Diyos, upang sila'y makakilala sa inyo ng lubusan, tanggapin sa kanilang mga bilang Panginoon at tagapagligtas. Maraming din po salamat, aming Ama, sa makapangyarihang mensahe na isinubo niyo po ang isang pastor upang sa gayon, Lord God, mabuksan sa katotohanan ang aming po mga kapatiran, Panginoon. Hindi lang po sa mga unang tumanggap, kundi sa patuloy na nagkukumit, nagtatalaga ng kanilang mga sarili upang patuloy na makapaglingkod sa inyo. Isang pribilegyo, Panginoon, na maramdaman natin na yung banal na presensya sa umaga po ito, Panginoon Diyos. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga pagpapalat biyaya na hindi kami nararapat, subalit minamarapat po ninyo kami, Panginoon. Kaya sa mga oras na ito, tanggapin po ninyo, Lord God, at ang puso namin pagpupuri, pagpapasalamat, pagluluwalhati, Panginoon, sa iyo po banal na pangalan. Pagpalain ka nawa at ingatan ng liyawin. Nabay kahabagan ka niya at subaybayan. Lingapin ka nawa niya at bigyan ng kapayapaan. Sa kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa kanyang kalwalhatian. Sa iisang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ng Jesucristo Panginoon natin, sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kadakilaan, at kapangyarihan mula pa nung una, ngayon, at magpakailanman. At lahat ng anak ng Diyos ay umiyaw na Amen! Sing my life! My life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, in you. My life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope
God bless everyone. And let's all welcome yung mga bago po natin kasama. Let's all welcome them. God bless you po. At yung mga baguhan po, huwag kayo alis. Kasi di ba pangako namin, yung mga hindi matutulog, pero... Yan. And yan rin po kayo. Yan. Lapila kayo Sister Reggie, and si Camila, at ang ating evangelistic team. Praise the Lord. Sige po, magiging po natin yung mga fellowship na kapatiran. Puntahan po natin sila. Let us all welcome them. Let's give them a warm welcome. Welcome po sa Faith Concepcion. Yes, sir. Buti pa.